Ginok Xiao. Yung chain supermarket na itinayo ninyo ay nagsimula sa timog at umabot hanggang sa Hilaga. Ngayon ay opisyal nang nagbukas. Siguradong maraming kwento sa likod nito, di ba? Mula pagkabata, lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Ang pangarap ko ay makapagbigay ng pagkain sa mga taong katulad ko. Na makakain ng sapat. Ngayon, sa wakas, natupad na ang pangarap na ito. Tunay na isang simpleng ngunit dakilang pangarap. Kaya't pakiusap, hayaan si Ginoong Xiao na buksan ang supermarket. Ginoong Xiao, Ginoong Xiao. Mabilis, tumawag ng 120. Mabilis, tawagan ang ambulansya. Nanay, nagising ka na. Nanay. Sino kayo? Hindi pa nga ako kasal eh. Hindi matamaan ng ulo si nanay. Baka mapinsala ang ulo niya. Saan ito? Hindi ba't nasa seremonya ako? Saan ito? Nasa seremonya ba ako? Si Leang ng pamilya Xiao ay namatay sa digmaan. Kaya't ang 10 tael na benepisyo ay dapat ibigay sa pamilya. Naghihintay pa ang aking aso na mag-asawa. Inay, ito ang benepisyo ng itay. Hindi mo ito pwedeng kunin. Nanay, huwag siyang bigyan. Nanay, pakiusap, huwag siyang bigyan. Ako ang namumuno sa bahay na ito. Kailan pa kayo nagkaroon ng karapatang magsalita? Kung hindi, papatayin ko kayo. Hipag, talagang ibibigay ko sa iyo ang pera. Tayo'y pamilya lang naman. Siyempre, hindi ko papayagang mahirapan ka. Ganito lang. Baka may tinago ka pa. Nanay, kuya, manang, lagi kong ibinibigay ang lahat ng pera sa inyo. Saan ba ako mangahas na magtago? Tingnan mo ang itsura mo. Siyempre, hindi ka mangahas. Nanay. Sihi ng pampublikong kumpanya na si Xiao Xiaoan. Naging balo si Xiao sa panahon ng tagutom. Na walang pakialam sa 3 anak. Naiwanang ibigay ang buong pensyon ng asawa sa pamilya niya. Walang-wala na ang bahay. Tagtuyot pa. Walang kahit isang butil ng bigas. Parang pinatay na naman ako nito. Binabati ang may-ari sa pag-activate ng sistema ng tagtuyot na pamilihan. Ito ang sistema. Ang sistemang ito ay maaaring mag-recycle ng anumang sangkap para sa pagpapalit ng pera sa tindahan. Ang pera sa tindahan ay maaaring gamitin para sa pagpapalit ng mga materyales sa tindahan. Maaari bang itanong kung ito ay nakatali? Mayroon bang iba pang mga pagpipilian? Ikabit. Nakatuklas ng mga recyclable na bagay, 3 kilo ng ampalaya. Tinatayang halaga ay 10 piso. Pwede bang magbenta? Magbenta. Matagumpay ang pagbebenta. May 10 yuan sa balance ng account. Nakaon na ang mga function ng mall. Maaaring ipagpalit ang mga pangunahing materyales. Ay naku, sa wakas ay nagbukas ang mga mata ng Diyos. Mayroon na akong sistemang ito. Mamatay na ba ako sa gutom? Ano bang sinasabi ng nanay sa sarili niya? Baka naman nawala na sa katinuan ang nanay. Masyado na siyang masungit sa atin. Kung mawawala siya sa katinuan, talagang tapos na tayo. Hoy, anong pinagsasasabi ninyong 3 dito? Nanay, huwag po kayong magalit. Kulang ang mga ligaw na gulay sa bahay. Dahil hindi ko kayang maghukay. Kung gusto mong saktan, saktan mo na ako. Bakit kami ang sasaluhin? Ibinigay mo na ang huling pagkain sa bahay ng lola mo. Ngayon wala nang pagkain, kami pa ang sinisisi. Bakit kami ang sasaluhin? Ibinigay mo na ang huling pagkain sa bahay ng lola mo. Ngayon wala nang pagkain, sinisisi pa kami. Ang orihinal na may-ari ay may 3 anak. Ngunit hindi man lang inaalagaan ang kanilang kalagayan at nakikipag-lik sa kanyang pamilya. Talagang hindi ko alam kung anong iniisip niya. Tumayo ka na, malamig sa sahig. Mabilis, tumayo ka na.
Hindi tayo pinagsabihan ng nanay. Sabi ko na nga bang nasaktan ang isip niya. Inay, ito na lang ang natitirang pagkain sa bahay. Kainin mo na. Datu. Huwag kang walang utang na loob. Aatubili kang sumagot sa akin. Tingnan mo, papaluin kita hanggang mamatay. Inay, huwag na po kayong manakit. Ah! Ang tiyan ko. Akin. Ang anak ko. Napakamasama ng orihinal na may-ari. Kahit ang nagdadalang tao na manugang ay hindi pinatawad. Hindi ka pa nakakabawi. Kumain ka nito. Noon, may magagandang bagay sa bahay. Lahat ng iyon ay iniwan mo para sa pinsan ni Tio. Paano naman ako kakain yon? Inay, hindi ako nagugutom, kain ka na. Noon, hindi maganda si Inay. Hindi pinag-iba ang loob at labas. Pero ngayon, iba na. Ikaw ay bahagi ng Liang pamilya. Kailangan nating kumain ng bigas mula sa pamilya Liang. Talaga bang pwede kong kainin? Nanay, gusto ko rin kumain. Gusto rin ni Sunny, di ba? Paano ka makaka-ask sa nanay mo ng pagkain? Hindi ka ba natatakot mapalo? Ngayon, hindi na tayo papagalitan ng nanay, parang mga utang na loob na lang natin siya. Talagang binigay pa nga sa atin kumain. Totoo ngang binigyan ni nanay si Sunny ng pagkain. Kayo ang mga anak ko. Kung hindi ko kayo kakainin, kanino pa? At hindi lang ngayon. Sa hinaharap pa. Paliligayahin ko kayong busog na busog. Aalis na si nanay para manghuli ng wild na gulay. Ngayon, saan ka makakahanap ng maraming ligaw na gulay sa tagtuyot? Makakakuha ba tayo? Pagkatapos mong pumunta, malalaman mo. Kumain ka na. Sinabi ng ina na siya mismo ang maghukay ng ligaw na gulay. Palitan ng bigas para sa atin. Paano mangyayari yon? Hindi kailanman ibinibigay ng ina ang bigas sa atin. Mamaya, tayo na lang ang umakyat sa bundok para maghanap ng mga ligaw na gulay. O ay! Hindi ba't ito ang balo ng pamilya Xiao? Ngayon, hindi ka nagdala ng mga bagay sa pamilya mo. Kahapon nakita kita, na ibinibigay ang huling kaunting bigas sa pamilya Xiao. Bakit, kulang ba ang naipadala mo sa pamilya mo? Kaya kanila itinaboy. Lahat ng pera ng asawa mo na ipinasusweldo mo na. Anong hindi mo magagawa? Sister-in-law Liu, anong ibig mong sabihin? Kailan naging ikaw ang may karapatang magkontrol sa pamilya namin? Hindi ko na kailangang makialam. Ang pakiramdam ko lang bilang ina. Mas binibigyan mo pa ng pansin ang mga anak ng iyong sariling pamilya kaysa sa mga pamangkin mo sa bahay. Medyo hindi patas. Hindi ako katulad ng taong bobo na iyon. Na pinapayagang magutom ang sariling anak at pilit na nagtutusto sa iba. Mula ngayon, aakyat na ako kasama ang mga anak ko sa lugar na ito. Nanay, anong klase itong bigas? Ikaw na ang bahala magpasya. Pure na bigas, walang halong iba. Linisin mo na ang kawali, si Big Teacher. Magpapakulo na tayo. Andito na. 3 taon na. Simula nung pumanaw si Lolo, hindi na ako nakakain ng puting lugaw. Talagang nagbago si nanay. Noon, kapag nakakita siya ng Milo, siguradong dadalhin niya sa lola niya. Bakit kayo nakatulala dyan? Malamig na yan mamaya. Uminom na kayo.
Sige, uminom na ako. Siyaw-siyawan. Siyaw-siyawan, lumabas ka dito. Oh, hindi ba't ikaw yan, ate? Anong nangyayari? Huwag mong akalaing hindi ko alam. Nakuha mo ang Xiaomi. Ilabas mo na agad. Kung hindi, papatanggalin ni Zhang ang bahay mong kubo. Hindi pwede yun. Kahit ang anak ko sa bahay, kulang na ang pagkain. Wala nang sobra para sa'yo. Biyuda ng Xiao. Sabi ng iyong hipag. Ikaw ang pinakamapagalang sa pamilya ng iyong ina. Hindi mo pa kayang ibigay ang kaunting bigas na ito. Paggalang. Ang pensyon ng aking asawa na si Liang Zhan. 10 tael ng pilak at 2 piraso ng tela. Lahat ay nasamsam ninyo. Ngayon, halos mamatay na tayo sa gutom. Kayo pa ang nang-aagaw ng pagkain. Ito ang tinatawag na paggalang. Eto, mula ngayon. Huwag kayong umasa na makakakuha kayo ng kahit isang butil mula sa akin. Baka nababaliw na itong siksiyaw-ksiyawan. Kaya niyang makipag-usap sa akin ng ganito. Bola-bola lang yan. Kayo ang pumili niyan. Wala kaming pinilit sa iyo. Kung hindi mo ilalabas ang maliit na bagay na yan ngayon, huwag mong sisihin ako kung gagalaw ako. Huwag niyong subukang takutin ako dito. May tao kayo. Wala ba kami? Nakita ko mismo na ninakaw niyo ang pera ng nanay ko, at itinulak niyo siya sa lupa. Nakita ko mismo na ninakaw niyo ang pera ng nanay ko, at itinulak niyo siya sa lupa. Maliit na bastardo, manahimik ka. Wala kang karapatang makialam. Siyaw-siyawan. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan mong kunin ang bigas na ito. Kahit hindi mo gusto, kailangan mo pa rin kunin. Tao, dumating na ang mga tao mula sa Xiaojiao para agawin ang pagkain ng mga pamilya ng sundalo. Hindi lang nila kinuha ang benepisyo ng aking asawa. Pinipilit pa nila kaming mamatay bilang mga ulila at balo. Bakit ka sumisigaw? Tumahimik ka na. Ano, handa na kayong makipag-away? Huwag mong akong tawagin. May tao, may pumatay. Sobrang lakas mo ngayon. Hintayin mo kung hindi magiging maganda ang buhay mo sa Xiao. Kailangan mo pa ring maghatid ng pagkain. Lesiu. Umalis na. Lesiu. Tumawag kayo, gagawin ko rin. Tandaan nyo na ihanda nyo ang pabuya para sa asawa ko. Sa ilang araw kukunin ko na. Inay. Kasalanan ko ito, wala akong silbi. Hindi ko kayo maprotektahan. Inay. Kasalanan ko ito, wala akong silbi. Hindi kita kayang protektahan. Dahil bukas ay sasama si Dahu sa akin para mangalap ng mga ligaw na gulay. Malakas ka. Makakapag-ani ka ng marami. Tiyak na makakapag-ani ako ng marami. Palitan ng pera para bilhan ka ng pamahid. Kailangan ko ring bilhan si Mian Mian ng asukal na pula para sa kanyang kalusugan. Inay, ang galing mo ngayon. Makipag-away kay Wang Qihua. Noong nakikita mo siya dati. Parang daga na nakakita ng pusa. Laging umiwas. Noong una, ang nanay ay tanga. Palagi niyang iniaangat ang loob niya sa kanila. Para lang tayong magkakaroon ng magagandang araw. Ngayon, hindi na tanga si nanay. Sino mga ngahas na muling manakit sa atin? Makikipaglaban tayo sa kanila. Alaynan. Nanay, talagang nagbago ka na. Noon lagi mong sinasabi na kami ay pabigat. Mas mahalaga pa ang pinsan ni Tiyo na si Jin. At lagi mong sinisisi kami ng mga manghuthot. Anak, anong iniisip mo na namang gawin? Wala lang. Nais ko lang sabihin na ang ganda ng nanay ngayon. Sa tingin mo ba dati ay hindi masyadong mabuti ang nanay sa inyo? Kasalanan ng nanay, bulag siya sa katotohanan. Kayo ang pinakamamahal ng nanay. Mula ngayon, aalagaan kayo ng mabuti ng nanay. Nanay, sabi ko na nga ba, walang silbi ang paghukay ng mga ligaw na gulay. Pagod na pagod buong araw.
Mas okay pang pumunta sa bahay ng Panginoon at manghutot ng pagkain. Ngayon nakita ko sila usanili. Nanghutot siya ng isang sako ng bigas sa bukirin. Yung lupa ay sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng makialam. Kailangan nating umasa sa sarili nating lakas para makakuha ng pagkain. Para masigurong busog tayo. Matulog ng maayos. Inay, tingnan nyo, may mga ulam na kulay abo doon. Yung mga iyon, pwedeng ipagpalit ng maraming pera. Totoo ba? Marami sa mga gulay na ito ay mas mahal kaysa sa mapait na gulay. Totoo, kaya't maghukay din ako. Pagkatapos maghukay, Inay, maaari mo ba akong gawaan ng bagong damit? Basta maghukay ka ng maayos. Huwag kang magsalita ng bagong damit. Kahit bagong sapatos pa ang gawin mo. Yo, balo sa pamilyak Xiao. Marami na kayong nahukay na wild na gulay. Sapat na para sa ilang araw ng pamilya nyo. Sa alaala, sa Miyerkules na ito, kilala siya bilang isang kilalang pasaway. Palaging may balak sa may-ari. O ay, babae sa pamilyak Xiao. Marami na siyang nahukay na wild vegetables. Sapat na para sa ilang araw ng pamilya mo. Sa alaala, sa tingin ko, sa Miyerkules na ito, kilala siya bilang isang kilalang pasaway. Laging may balak sa orihinal na may-ari. Anong pakialam mo dyan? Nakikita kitang isang babae, na may 3 anak, hindi madaling gawin yan. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Mayroon akong 2 ektarya sa bahay. Tinitiyak kong araw-araw ay busog ka at may makakain. Susan, linisin mo ang bibig mo ng maayos. Kung magpapatuloy ka sa mga kalokohan, mag-ingat ka, baka patayin kita. Anong nagmamadali? Hindi ba't sinasabi ko ang totoo? Ikaw, isang babae. Matagal nang patay ang asawa mo. Paano ka mabubuhay nang walang lalaki sa paligid? Naglalakas loob kang apihin ang nanay ko. Patay kita. Mabuhay, tigre. Uy, nagprotekta pa ang maliit na kuneho. Xiao-xiaoan, maghintay ka, hindi pa tapos ang usapan na ito. Huwag mo na siyang patulan. Hindi ito sulit. Mas mahalaga ang pag-aani ng mga ligaw na gulay. Marami akong nahukay na gulay ngayon, nanay. Siguradong kakasya na ito ng ilang araw. Sandali lang kayo. Inay, anong ginagawa mo? Totoo nga, natatakot ka pa rin kay Wang Qihua, di ba? Sandali lang kayo. Inay, anong ginagawa mo? Totoo nga, natatakot ka pa rin kay Wang Qihua, di ba? Medyo mahirap mag-imbak ng pagkain sa bahay. Huwag nang magpadala ng walang kabuluhan. Anong laki ng kasalanan ng orihinal na katawan na ito? Bakit ganito ang kawalang tiwala ng mga bata sa akin? Hindi naman. Gusto ko lang lumabas at tingnan. Kung mayroong gustong makipagpalitan ng mga ligaw na gulay para sa ilang tunay na butil. Nanay, anong oras na ngayon? Sino bang makakapagpalit ng pagkain? Mahirap din ang maghanap ng mga ligaw na gulay. Pakiusap, huwag mong sabihin kay Tito at sa iba pa. Ayokong malaman nila ang tungkol sa sistema ko. Mukhang kailangan kong magpanggap na ako ang orihinal na may-ari. Anong ingay yan? Ano bang pakialam niyo sa gusto kong gawin? Sabihin ko sa inyo ang ilan. Huwag kang sumunod sa akin. Kung mapapansin ko, putulin ko ang mga binti ninyo. Wala na kaming asin sa bahay. Wala na rin kaming bigas. Ibinenta na namin lahat ng mga wild na gulay na ito. Para makabili ng bigas at asin. Nay, nasaan ang mga wild na gulay? Nasaan ang bigas na pinalitan mo? Sabi ko na, hindi ko ito papalitan. Huwag kang magduda sa iyong ina. Tingnan mo, nakabalik pa ang ina ng maraming asin. Wow, talagang bigas at asin. Ina, saan mo ito nakuha? Nakatagpo ako ng isang maliit na alipin sa pintuan. Sabi niya, may sakit ang dalagang nasa lungsod. Kailangan ng gulay para sa gamot. Kinuha ko na ulit. Ay naku, wag nang mag-isip ng marami. Magmadaling magluto. Wow, matagal na akong hindi nakakain ng maalat. Hindi ko akalain na talagang nag-aalala si nanay sa amin. Kahit pa nasira ang ulo niya. Sana hindi na siyang magbago ulit. Magandang gabi. Kakatapos ko lang dumaan sa may pasukan ng baryo. Narinig ko si Susan na nakikipag-usap sa iba. Sinasabi niyang may balak siyang saktan ka.
Lola, yung tao na yun mataray lang. Pero hindi niya talaga magagawa. May nilutong asin sa bahay namin. May 2 piraso pang kamote. Para pang aliw sa tiyan ng mga bata. Noon, ako ang may kasalanan, asawa ko. Sabi ng mga tao sa baryo. Palagi kang tumutulong sa pamilya mo. Kaya hindi ka rin nila magustuhan. Hindi ka rin nila pinapahinga sa paghihirap. Narinig ko na may balak na masama sa iyo. Hindi ko na kayang tiisin ito, asawa. Huwag kang ganyan, Lola. Dati ako ang may pagkukulang. Palagi akong nag-iisip tungkol sa aking pamilya. Nagawa kong sirain ang aming tahanan. Bukas, aakyat ako sa bundok para mangolekta ng mga ligaw na gulay. Dadalahin ko sa iyo pagdating ng panahon. Hindi. Mahirap ang buhay nyo. Tama. Narinig ko si Wang Kuihua na nagkukwento kay kuya mo. Sinasabi na bukas ay may darating na gulo. Tama. Narinig ko si Wang Kuihua na nagkukwento kay kuya mo. Sinasabi na bukas ay may darating na gulo. Mag-ingat ka naman. Sige, aalis na ako. Huwag mong sabihin na galing sa akin. Ha? Lola, ihahatid kita. Walang anuman. Sige na, umalis ka na. Dahan-dahan lang. Babalik ba talaga si Inang Wang Kuihua? Paano kung agawin niya ulit ang ating mga butil? Kahit na dumating, wala tayong dapat ikabahala. May paraan ang inang para labanan siya. Tutulungan ko rin si Inang. Gagamitin ko ang tirador para tamaan siya. Ayos. Ang galing ni Sunny. Matulog ka na ng maaga. Kailangan pa nating bumangon ng maaga bukas para mangalap ng mga ligaw na gulay. Kapag kumita tayo, bibili tayo ng bagong panghukay, at saka magtatanim ng mabuti. Siguradong magiging maayos ang buhay. Nanay, naniniwala ako sa iyo. Sige, matulog ka na. Siyaw-siyawan. May amoy ng bigas sa bahay niyo kahapon. Nang hindi maayos ang pang-amoy ko, agad mo akong bigyan ng kalahati. Mali ang naamoy mo. Nasunog ang mga ligaw na gulay. Ang amoy ng lutong ito ay napakasarap. Umiiyak na sa gutom ang mga bata ko. Sasabihin ko sa iyo, bigyan mo ako ng millet. Kung hindi, isusumbong kita sa pinuno na may itinatagong pagkain ng mga sundalo. Wala namang ganun ang nanay ko. Tama yan. Si Datu. Huwag makipagtalo sa kanya. Wang Kuihua. Kahapon, natalo ang lalaki mo sa kasino. Hinuli ni Liu ang sinturon niya. Tungkol dito. Kailangan ko bang sabihin sa buong baryo? Anong sinasabi mong kalokohan? Yung lalaki ko, yun ay. Pumunta siya roon para ipakita sa iba. Narinig ko si Ginoong Li na nagsabi, may utang pa ang tiyuhin ng 2 tael ng pilak sa sugalan. Tumahimik ka, maliit na bastardo. Siyaw-siyawan, kung hindi mo ibibigay si Xiaomi. Maniwala ka, gibain ko ang iyong 5 kubo. Siyaw-siyawan, kung hindi mo ibibigay si Xiaomi. Maniwala ka, gibain ko ang iyong 5 kubo. Subukan mong gumalaw. Kung maglakas loob kang bumasag, baka ituring kitang asong gubat. Ikaw, sino ang tinawag mong aso? Sino ang dapat kong tawaging aso? Dahil kay teacher, bantayan mo si Sunny. Huwag mong hayaang makagat ng aso. Ikaw, anong? Malaking leon, tayo ang nagsara ng pinto para sa aso. CJ. Sasabihin ko sa'yo, hindi pa tapos ito. Eetew. Takot sa mahina, matapang sa malakas. Eetew. Inay, umi na ang tita. Umalis na, pinagalitan, umalis. Pero hindi ito pang matagalang solusyon. Hanggat iniisip pa rin niya ang ating pagkain. Mauwi't mauwi siyang bumalik at magulo. Pupunta ako at makikipag-away sa kanya. Hanggat iniisip pa rin niya ang ating pagkain. Babalik at magdudulot siya ng gulo sa huli. Sasagupain ko siya.
Anong isasagupa mo? Kung masaktan ka, sino ang gagawa ng trabaho ko? Mag-iisip ako ng ibang paraan. Nanay, gusto mo na namang pumunta sa Xiaojiao. Dapat mo nang kunin ang 10 layang na benepisyo mula sa iyong ama. May pera na tayo. Makakabili tayo ng pagkain, makakapagpagawa ng bahay. Hindi na tayo matatakot kay Wang Qihua. Pero noong nakaraan, ginamitan ka pa ng walis ng lola. Sinabi pa niyang ikaw ay isang walang utang na loob na asong ulol. Noon, palagi kong iniisip ang kanilang dangal. At pinabayaan kayong magdusa kasama ko. Ngayon, dadalhin ko ang katibayan. Kung hindi siya magbibigay, pupunta ako sa bayan para magtugtog ng kampana. Inay. Lola, talagang magbibigay ba siya ng pera? Noong pumunta ako noon, kinuha pa niya ang aking tinapay at ibinigay sa pinsan ko. Sa pagkakataong ito, sigurado akong bibigay siya. May dala ang nanay ng sertipikasyon na isinulat ni Lizeng. May pulang selyo sa ibabaw. Tanggap ng gobyerno. Kung sakaling magsabi pa si Kuya Wang Qihua na kailangan ng pagkain, anong gagawin natin? Kapag may pera na tayo, bibili tayo ng 2 bato ng butil. Hayaan na lang siyang mainggit. Bukas, pupunta kami ng nanay sa Xiaojiagi, pwede ba? Matapang, kung manlalakas siyang manakit sa'yo, gagamitin ko ang pana para saktan siya sa mukha. Ang tapang mo naman. Pero bata ka pa rin. Kapag lumaki ka na, mas mapoprotektahan mo pa ang nanay, di ba? Pero, nanay, walang anuman, Sanyu. Nandyan pa ang kuya mo. Nanay, nagpatuyo ako ng ilang ligaw na gulay. Tikman niyo po. Walang pumapasok sa 3 mahal na palasyo ng walang dahilan. Sabihin mo, anong kailangan mo? Nandito ako para kunin ang benepisyo ni Liang Zhan. Malapit nang maubusan ng pagkain ang mga bata. Kakatapos lang magpalaglag ni Mian Mian. Ayaw kong ipainom sa kanila ang sabaw ng damo. Naubos na ng kapatid mo ang pensyon sa pag-inom. Bilang isang anak na ikinasal, humihingi ka ng pera mula sa iyong pamilya. Nasaan ang iyong kahihiyan? Iyon ay pera na ipinagpalit ng aking ama sa kanyang buhay. Anong karapatan mong gumastos? Maliit na bastardo, naglakas loob kang turuan ako. Maniwala ka o hindi, papaluin kita. Xiao Dashu, tingnan mo ito. Ito ang patunay na isinulat ni Lizeng nang mamatay si Liang Zhan. 2 bahagi, si Liang Zhan at katawan pagdadalamhati tela. Nakasulat dito ang 10 tael ng pilak at 2 piraso ng tela. Si Liang Zhan at mabigat na katawan, 2 piraso ng tela, ang pamilya ay makakatanggap, hindi kasama. Mahalaga ang katawan, 2 pirasong tela, pakikiramay, maaari itong makuha, ibigay kay Xiao. Mahalaga ang katawan, 2 pirasong tela, pakikiramay, maaari itong makuha, Liang Zhan, kung hindi mo ibibigay. Pakikiramay, maaari itong makuha, Liang Zhan, kung hindi mo ibibigay. Mahalaga ang katawan, pakikiramay ng pamilya, 2 pirasong tela, maaari itong makuha, Liang Zhan, pupunta ako sa county office. Sundalo Liang Zhan, pupunta ako sa county office. Sundalo Liang Zhan, simulan. Naglalakas loob kang ay threaten ako. Hindi ito banta. Kailangan mong bayaran ang utang mo. Akala mo ba hindi kita kayang saktan? Sige, saktan mo ako. Saktong-sakto, makakapagdagdag ako ng kasong pananakit sa pagpunta ko sa munisipyo. Sa oras na iyon, hindi na ito magiging usapang 10 tael ng pilak. Saktan mo ako. Dito mo ako saktan. Sige, magaling ka. 3 pirasong pilak lang. Gusto mo o hindi? Wala nang natira. Yung 7 piraso. Wala. Kunin mo yung 3 piraso at umalis ka. O kaya itatapon kita sa kanal. 3 piraso, 3 piraso. Natitira na. Dalhin mo sa kausanton sa loob ng 3 araw. Huwag mong sisihin ako kung hindi ka pinayuhan. Ang pagnanakaw ng perang pangsuporta sa mga sundalong miyembro ng pamilya ay malaking kasalanan. Inay, tara na, mabilis na tayo. Nakikita ko na nakatitig si Tiyo sa'yo. Tara na. Inay, gaano karaming bigas ang mapapalitan nitong pera? Sapat na para sa 30 kilo. Bibigyan kita ng kaunting asukal na pula para sa iyong hipag. Nanay, wag mo na akong bilhan ng asukal na pula. Magtipid ka na lang sa palitan ng bigas. Alam ko na sasabihin mo yan. Matagal ko nang inihanda. Ay, unahin munang alagaan ang katawan ng hipag, bago kita bigyan ng asukal na sabaw. Nanay, 3 araw mula ngayon talagang pupunta ako para sa 7 liang na pila. Hintayin, kung hindi siya magbibigay.
Pupunta ako sa bayan at magpapaingay. 5 layang lang. Mahal mo pa ba? Mag-aaway pa tayo. Papayagan kong si nanay ang magpuputol ng bibig mo. Sige, alam mong tama ang ginagawa mo. Simula ngayon. Wala na akong ugnayan kay Xiao-Xiaoan at Xiao-Jiao. Ang tiyo ay isang magnanakaw. Ninakaw niya ang pera ng tatay ko. Hey, maliit na bastardo, gusto mo ng gulo. Subukan mong galawin ang kapatid ko. Ako ang tiyuhin mo. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Maghintay ka lang. Nanay, nahuli ko ang isang ligaw na manok. Ito ang una naming nakita. Ako ang humuli nito. Bibigyan mo ba o hindi? Tigilan mo ako. Bilisan mo. Tumayo ka. Ang balo ng pamilya Xiao ay nakikialam. Anong klaseng salita yan? Kaya mong hawakan ang anak ng pamilya Liang. Maniwala ka, papatayin ko kayo. Huwag mong galawin ako. Sasabihin ko sa tatay ko. Darating ang tatay mo. Paparusahan din kita. Ilagay mo ang manok sa lupa. Hindi ka pa alis. Ah! Masakit ba? Ang nanay ay talagang magaling kanina. Kaya't maghintay ka dito. Pupunta ang nanay para mangolekta ng mga ligaw na gulay. Tingnan kung may mga halamang gamot, okay ba? Hindi sapat ang mga ligaw na manok para sa isang pamilya. Hindi pwede, kailangan kong ibenta ang manok na ito. Bibili ng malaking manok na karne. Nabenta ang isang ligaw na manok. Bibili pa ako ng isang manok. May natira pang ganito kalaki ang pera ko. Talagang maganda ang mga galing dito sa bundok. Kailangan kong madalas na bumaba dito para makita. Ay, anak, ano to? Hindi ko sasabihin sa'yo. Babalikan kita para ipakita sa'yo. Sige na. Inay, kamusta na ang tuhod ni Sunny? Di naman masama kahit na natapunan ng abo ng damo. Kung hindi pa ba natin dadalhan ng manok na ito si Lola? Naisip ko na ngayon. Ipapadala ni Sunny mamaya. Lola, ito ang inutusan ng nanay na dalhin ko. Ano na namang kalokohan ang gusto niyang gawin? Talagang nagbago na ang nanay. Itong si Xiao-Xiaoan ay sobrang bait sa pamilya ng nanay. Sa akin, parang wala lang. Ngayon, bigla na lang niyang sinasabing nagbago na siya. Bakit parang hindi ako makapaniwala? Bukas, papakainin natin ang nanay mo sa bahay. Alaynan. Ilaw, ilang piraso ng kabibe ang mapapalitan nitong kabuang tanso? Marami, marami. Ilaw, mapapalitan mo ba ito ng pera? Kapag pinino pa ng maigi ito. Siguradong tatanggapin ito sa tindahan sa bayan. Ilaw. Bukas, ipapainom ka ni Lola sa bahay niya. Sige, matagal na rin akong hindi nakapunta dito. Erlong, magdala ka ng ilang kabuti mamaya. Dadalhin ko ito sa lola ninyo. Inay, baka sumigaw pa rin ba si Lola sa'yo? Noon, hindi naman si Inay ang mali. Palagi siyang pinapagalitan niya. Pero kung magbabago siya, hindi na siya magagalit. Matulog ka na ng maaga. Maaga pa namang bukas. Totoo bang babalik na ang condolence money? Babalik na nga. Inay, nag-dry ako ng ilang kabute. Dala-dala ko para sa inyo. Noon lagi kang tumutulong sa pamilya mo. Paano ko masisiguro? Hindi na ito ulitin. Lola, ang nanay ay nakipaghiwalay na sa mga tao ng pamilya Xiao. Siguradong hindi na sila makikipag-ugnayan muli. Naniniwala si Sunny sa nanay. Dapat matagal nang naputol ang mga ugnayang iyon. Sige na. Pagkatapos,
Kailangan mong alagaan ng mabuti ang aming pamilya, Liang. Naiintindihan ko. Yung mga yon kunin mo at kainin. Huwag mong papahirapan ang mga bata. Inay, parang hindi naman galit si Lola sa'yo. Yung matanda nating iyon. Masungit lang sa salita pero malambing ang puso. Wala nang paraan para mabuhay, wala nang paraan para mabuhay. Mga salari ng bundok, kayong mga sinumpang. Mga magnanakaw na dapat parusahan. Ang mga inipon kong pagkain sa loob ng kalahating taon, natira na lang ng kaunti. Wala na, lahat ay nawala. Hayaan niyo na akong mamatay. Hayaan niyo akong mamatay, hayaan niyo akong mamatay. Hindi pwede, at Liu. Ay, itong taon ng tagutom. Ang mga bandido sa bundok ay talagang nagugutom na. Sila ay nakatuon sa mga mahihirap na tao tulad natin. Ganito na lang ang bigas sa bahay ni Tia Liu. Ngayon talagang. Ano nang nangyayari? Tia Liu, ito ay. Ay, Yangi. Xiao, hindi mo alam. Kahapon ng madaling araw, pumasok ang mga tulisan sa bahay ni Aling Liu. Nakuha nila ang natitirang kaunting bigas sa bahay. Walang natira kahit isang butil. Ikaw ang dahilan. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi ka nagyabang kahapon na may pagkain kayo sa tapat ng baryo. Paano naman maiisip ng mga tulisan ang mga mahihirap na kapitbahay natin? Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi ka lang nagpasikat kahapon sa bungad ng nayon na meron kayong pagkain, bakit pa naisip ng mga magnanakaw na atakihin kami, ang mahihirap na kapitbahay? Ikaw ang may kasalanan. Hindi ka ba makatarungan? Ang mga tulisan na ng hold up ng butil, ano ba ang kinalaman ni nanay dito? Sister Liu, magpakatino ka naman. Kung nawala ang mga butil, malaking problema iyan. Pero ang pag-iyak at galit hindi naman solusyon. Madali lang mamatay. E paano naman ang asawa mo at anak mo? Sila rin ba ay maghihirap hanggang mamatay? Ano ang gagawin? Wala nang kahit isang butil ng bigas sa bahay. Sa huli, mamamatay din tayo. Ganito na lang, magtrabaho kayong pamilya para sa akin. Ako ang magbibigay sa inyo ng pagkain. Sa ganitong paraan, hindi kayo mamamatay sa gutom. Eto. Alam ko na wala kang mabuting intensyon. Gusto mo lang na magpagamit ang tao para sa iyo. At hindi mo pa kami bibigyan ng pagkain. Sapat na ang pagsasamantala mo sa anak at manugang mo dati. Ngayon gusto mo pa ring lokohin ang pamilya namin. Nanaginip ka lang. Kahit mamatay ako, hindi ako maluloko sa'yo. Inay, huwag ka nang magalit. Aling Xiao, pwede po ba kitang tulungan sa trabaho? Kaunti lang po ang kinakain ko. Inay ko, nainis ang nanay ko. Magandang bata, bukas maagang pupunta sa bahay ko para mag-almusal. Huwag kang aalis. Sige na, hindi ka pa ba nahihiya? Aso, ibalik mo ang nanay mo. Tapos na, umalis na tayo. Umalis na tayo. Aso Wang. Sumama ka sa akin sa bundok ngayon. Si Tiyak Xiao, kumain ka muna ng kaunti para mailaman ang tiyan. Kung hindi, wala kang lakas para umakyat sa bundok mamaya. Ito ay para sa akin. Ito ay para sa akin. Ito ay lugaw ng millet. Kung hindi, ano? Akala mo ba pareho ang nanay ko at nanay mo na kuripot? Sinasabi na bibigyan tayo ng pagkain, bibigyan tayo ng pagkain. Sinasabi nilang kuripot si Tita Xiao. Mukhang hindi lahat ng chismis ay totoo. Kumain ka na, pagkatapos nito, aalis na tayo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ah. Nanay, tingnan mo. Ang daming kakaibang kabute sa lupa. Nakatagpo ng ligaw na matsutake. 100 yuan bawat kilo. Maaaring ibenta pagkatapos kolektahin. Bilisan mo kung gaano karami ang makikita, kunin mo lahat. Kunin mo doon. Nanay, sobrang dami nito. Hindi na kasya sa basket. Daehu at Erlong. Kunin niyo muna ito at dalhin sa paanan ng bundok. Magpapatuloy kaming mamitas ni Sunny. Sige na.
Inay, mag-ingat kayo ah. CJ, Tara, dahan-dahan lang. Ang bango ng luto ni nanay. Hindi pa ako nakakaamoy ng ganitong kabango. Ito ay matsutek. Kapag nagluto si nanay ng matsutake na may tofu sa hinaharap. Sistema. Ilagay ang ilang magandang kalidad na matsutake para ibenta. Gamitin ang perang makukuha at ang naipon mula sa pagbili ng mga ligaw na gulay. Bumili ng mas maraming candy sa pamilihan. At mga maliliit na pakete ng puting bigas. Mas mahalaga ang mga matsutake kaysa sa mga ligaw na gulay. Magbenta muna tayo ng kaunti. Iwanan ang natitira para sa mga bata upang makabawi sila. Inay, mahalaga ba ang mga matsutake? Sobrang sayang naman kung tayo lang ang kakain nito. Hindi na sasayang. Kung hindi maubos, ibebenta na lang natin. Itong bagay na ito ay isang bihirang bagay. Maraming mayayaman at maharlika ang gustong-gusto bumili nito sa mataas na presyo. Uwi na tayo. Pagod na pagod sa buong araw. 2 mangkok lang ba ang ininom ni Tiyak Xiao? Alam ko na. Inay, tingnan mo. Ito ang binigay sa akin ni Tiyak Xiao. Ito ang sahod ko sa araw na ito. Puting bigas. Totoo, puting bigas. Pinapunta ka lang niya sa bundok para mangolekta ng kabuti buong maghapon. Bigyan kita ng 2 kilo ng puting bigas. Alaynan. Talagang binigay niya. Ako. Kagabi pa nga kita sinisigaw. Ako. Sobrang tanga ko talaga. Ang bait mo talaga. Ginoo, Xiao. Ako si Zhao Liu. Hindi ako karapat-dapat. Ang sama-sama ko, dapat mamatay na lang ako. Kahapon. Kahapon, ganito ang sinabi ko sa'yo. Sobrang tanga ko, parang naluloko ng mantika ang utak ko. Paumanhin sa inyo, sa inyong pamilya. Pasensya na talaga sa'yo. Lahat ng iyon ay nakalipas na. Sa mga kababayan at kamag-anak natin, hindi naging madali ang buhay nila. Ginoo Xiao. Ito. Walang masyadong mamahaling bagay sa bahay. Naiwan na lang itong ilang itlog. Kailangan mong tanggapin ito. Ayan, Gil. Xiao. At saka. Tingnan mo, tayong 3 sa pamilya. Malakas at kayang magtrabaho. Bukas, hayaan mo akong samahan ka sa bundok. Para mangolekta ng kung anong mga kabuti. Ayos ba? Sweldo. Sweldo. Ay ayon sa binayaran kahapon sa anak ko. Isang tao, 2 kilo ng bigas sa isang araw. Tingin mo, okay ba? Bakit hindi? Marami ang lakas. Sweldo ay pareho. Isang tao, 2 kilo ng bigas sa isang araw. Ngunit sasabihin ko na ito, ha? Kailangan sundin ang mga utos. Huwag magkalat. Makinig. Dapat sundin ang mga utos ni Xiaonyangzi. Inay, ay, dami ditong kabuti. Kunin mo na. Ate Xiao, marami rin akong nakuha na kabuti. Mag-ingat kayo ha. Tingnan mo ang sigla ng pamilya Zhao. Parang ibang tao na. Talagang nagbibigay si Biyudang Xiao ng puting bigas sa kanila. Nagbibigay ng bigas. Mukhang nabribe ang pamilya Zhao. Tinutulungan si Biyudang Xiao na magpanggap. Yung mga kabute sa bundok na hindi pa nakita. Baka makamatay kapag kinain. Pwedeng palitan ng bigas para lokohin ang iba. Baka may ginamit na masamang paraan si Biyudang Xiao. Yung matsutake na dinala ngayon. Talagang napansin ng isang lokal na mayaman sa bayan. Napalitan ng 80 pera. Mas mahusay ito kaysa sa pagbebenta ng mga puting kabute.
Alaynan. Maraming tao ang hindi marunong tumingin. Yung mga may kaalaman lang. Ang nakakaalam ng halaga ng Matsutake. Daehyu, bukas, pumunta ka ulit sa bayan para kunin ang perang ito. Pumunta ka bumili ng asin. Bumili ka rin ng pinakamurang tela. Bumili ka pa ng kalahating kilo ng pinakamababang uri ng langis. Walang problema. Inay, tingnan mo ito, okay ba? Sabi ng may-ari ng Wangji Grocery. Maganda ang gawa nito. Handa siyang bilhin ito sa 3 sentimos bawat isa. CJ, lalong gumagaling ang gawa ni Erlong. Pagkatapos nito, ikaw na lang ang gagawin nito. Kapag tapos na, ipapasa mo sa kuya mo para ibenta. Isa rin itong kita. Nanay, ngayon narinig ko kay Saos na babae. Maraming tao, nagsasalita sa likod namin. Sinasabi na ang pamilya namin ay mayaman mula sa Diyos ng bundok. Sinasabi na ang pamilya namin ay mayaman mula sa Diyos ng bundok. Sila lang ang nakakuha ng bundok. Sinasabi pa na ginamit mo ang masamang mahika. Maaga o huli, makakaramdam ka ng karma. Ang mga nagmamalupit ay mga inggitero. Kung may kakayahan sila, umakyat sila sa bundok para mang-ani. Yung mga porsini, wala namang nakasulat na pangalan nila. Hayaan silang magsalita. Bukas, kung may makatagpo kayong mga tsismoso, huwag na lang makipagtalo. Hindi ba't hindi dapat sila mang-api sa inyo? Anong silbi ng ingay? Kailangan nating kumilos ng tama para mapatahimik sila. Ang mga kayamanan sa bundok na ito, hindi natin kayang ubusin ito ng pamilya natin at ng pamilya Zhao. Kailangan nating bigyan ng benepisyo ang mga tao sa nayon. Hindi na sila magbubulungan. Para hindi na sila makapagsalita ng kung ano-ano. Nanay, anong uri ng damo ito? Bakit hindi ko ito nakita kailanman? Sistema ng pag-scan. Natagpuan ang halamang iris, mataas ang halaga. Maaaring ibenta pagkatapos ng pagkuha. Iris, Sunny, ito ay isang material na panggamot. Napakabuting lupa ito. Tony, talaga namang swerte ka sa pamilya mo. Sige, tayo na at sabihin mo sa kuya mo, tapos hanapin natin si Lizeng. Sabihin natin sa kanya na dumating na ang pagkakataon ng ating baryo na makakakain ng sapat. Sige na. Lizeng. Ginoong Xiao, anong nangyari sa'yo? Bakit ang bilis mong magmadali? Nagtanim kami ni Sunny ng maraming iris sa likod ng nayon. Siguradong marami pang nandyan. Kung maibebenta natin ito sa mga ngalakal ng gamot, masosolusyonan na ang problema sa pagkain sa nayon. Yung lupa sa likod ng nayon. Alam ko yung lupang iyon. Matagal na itong abandonado. Hindi ko inakala na may kayamanan pa pala sa ibaba. Mahal ang presyo nitong bagay na ito. Kailangan nating ayusin ang mga taga-ambag sa baryo para maghukay. Para siguraduhin na makakakuha ang lahat. Para mapigilan din nila ang pagsasalita. Sige, pupunta na ako para ayusin ang mga taga-baryo. Bukas ng umaga, magsisimula na tayo. Ang iris na ito ay napakamahal talaga. Huwag mo sanang masira. Kapag nasira, hindi na ito magiging mahalaga. Bukas, maghukay tayo sa mga grupo. Bawat grupo ay may maliit na pala. Magtulungan tayo. Ang mga nahukay na iris ay ibabahagi ayon sa bahay. Tiyakin ang katarungan. Nay, nagkaroon na tayo ng mga iris na ito. Hindi na tayo mag-aalala sa kakulangan ng pagkain sa taglamig. Hindi lang pagkain ang itatabi, kundi pati gamot para sa bahay. Laging magiging mas maganda ang ating buhay. Nay, tingnan mo, ang laki ng iris na ito. Nakatukoy ng mga mataas na halaga na target. Matandang iris. Napakagandang kalidad. Malaki ang inaasahang reserba. Iminumungkahi na unahin ang pagkuha. Dako teacher. Zhao Shai. Kayo ang magdala ng ilang mga matagal ng eksperto doon. Mag-ingat kayo sa lupa. Sige po. Ang natitirang iba pa. Ipagpatuloy niyo ang paghukay dito sa paligid. Mga kababata. Sige, simulan na natin. Sige, gawin na natin. Tumigil kayong lahat. Lolo Chen. Napakalakas ng loob niyo sa Kang Shantun. At daring kayong pumunta sa teritoryo ng Wang Family Tun. Nagnanakaw ng kayamanan. Sobra na ito. Ilagay niyo ang mga hawak niyo. Umalis kayo kasama ang mga tao niyo. Wang Lao Koo. Bumubula ka, ito ay walang may-ari na lupa. Kahit na nasa hangganan ng ating dalawang nayon. Pero ito ay palaging lupaing walang nag-aangkin. Nasaan ang titulo ng lupa sa Wangjia Village mo? Nasaan ang dokumento ng gobyerno? Ipakita mo nga, tingnan natin. Dokumento. Malapit lang ang lupa na ito sa Wangjia Village namin.
Sa aming mga ninuno, tanging kami lang sa Wangjia Village ang pumupunta dito, Ito ang aming teritoryo. Ang mga iris na inani ninyo ay para sa aming Wangjiatun. Hindi ninyo ibibigay, ha? Huwag ninyong sisihin ang mga armas namin na hindi nakakilala ng tao. Ang iris na inani ninyo ay para sa aming Wangjiatun lahat. Hindi ibibigay. Huwag magalit kung kami may dala na hindi kilala. Kung malapit ang amoy, iyon na iyan. Yung lupa sa harap ng bahay ng County Magistrate ay kanya na iyan. Itong iris ay natagpuan ng ating si Xiao Niangzi. At ang mga bagay na ito ay kami ang naghukay. Bakit kayo ang may karapatan? Huwag na masyadong mag-aksaya ng salita, ang malakas ang may kapangyarihan. Nagsasagawa ng sistema ng pagsusuri. Walang natagpo ang opisyal na titulo ng lupa dito. Inirerekomenda ang negosasyon o pag-ulat. Huwag na kayong mag-ingay. Wang Leijeng, sinasabi ninyo na ang lupang ito ay sa inyo. Sinasabi nating ito ay disyerto. Hindi mo naman ito kinikilala. Anong silbi ng ganitong ingay? Anyway, ano bang gusto mo? Gustong angkinin lahat. Walang ganun. Ang ingay na ito ay hindi makakasolusyon sa problema. Kung ipapaabot ito sa mga otoridad, dumating sila at nagdala ng pampublikong serbisyo. Sa oras na iyon, lahat ay mawawala ng saysay. Ganito na lang. Ang lupain na ito ay parang baluktot na kalabasa. Makitid ang pasukan sa silangan. Para sa atin sa kawayang tuntong. Maluwang ang pasukan sa kanluran. Malapit ito sa inyo sa Wangjiatun. Ibigay na lang sa inyo. Malawak ang lupa. Mababa ang tubig at malambot ang puti. Kung sa tingin ninyo ay nalugi kayo, maaari kayong maghanap ng ilang tao para mag-explore. Kung hindi pa rin ito umubra. Ayos lang, maghiwalay na tayo. Iulat sa mga otoridad. CJ, gagawin namin ang sinabi mo. Ergao at Tianyu. Bumaba kayo at maghukay sa kanlurang bahagi. CJ, tara. Chen Lizeng. Xiao Niang. Sige, ayon sa sinabi ninyo. Kanya-kanyang hukay. Huwag magkasalubong ang tubig. Lahat maghukay na. Trabaho, trabaho. Trabaho, trabaho. Kumilos na. Maganda ang kalidad. Mataas ang grado. Pumunta sa bayan kasama ng lahat. Magpakita ng kaunti. Itago ang karamihan na katamtaman ang kalidad. Bumili ng ilang mga kinakailangang gamit. Maubos na ang asin. Ubos na rin ang langis. Kailangan pa ng kaunting asukal na pula si Mian. Nagbebenta ng 1 kilo ng katamtamang iris. Nanay, uwi na rin tayo. Madilim na. Tara na. Mga kababayan, ang hirap ng trabaho niyo ngayon. Mag-ayos na kayo. Dalhin mo ang sarili mong iris pa uwi. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa bayan para magbenta ng pilak. Sapat na ito para sa atin sa isang panahon. Bukas, babalik tayo para maghukay ulit. CJ. Lola, nakabenta lang tayo ng 50 wen sa Matsutake. At saka yung iris na binenta natin. Hey, makakabili na tayo ng marami. Ilagay mo ng maayos ang pera. May asin at langis na tayo. Itong asukal na pula. Ihanda mo ito para kay Mian. Dati. Ilagay mo ang bagong bilhing bigas sa banga. CJ. Nanay, salamat sa iyo. Napakahalaga ng asukal na ito. Kailangan mong palakasin ang katawan mo. Uminom ka na. Erlong. Bukas, ipagpag mo ng maayos ang gamit mo. Xiao Niangzi, tulungan mo ako. Xiao Niangzi. Sa kanlurang bahagi, yung gubat sa kanlurang bahagi. Wang Leijeng. Nandyan din si Wang Leijeng. Yung tao mula sa ating na iyon pumasok na. Pumasok na at hindi na nakalabas. Pakiusap.
Tawagin mo yung mga lalaki sa kausanton para tumulong. Pakiusap, tulungan mo kami. Datu. Dali, tawagin si Chen Lizeng. At tawagin din ang mga taga-nayon na may dalang sulo. Dali, iligtas mo sila. Tulungan niyo ako. Lahat mag-back off, ito ay usok ng miasma. Makinig kayo sa utos ko. Takpan ang ilong at bibig. Sumama kayo sa akin para iligtas ang tao. Nandito si Wang Li. Tulong, iligtas mo ako. Ibigay mo sa akin ang kamay mo. Ah! Kinumpirma na ng ina. Nailigtas na silang lahat. Datu, ayos ka lang ba? Kinumpirma na ng ina. Nailigtas na silang lahat. Datu, ayos ka lang ba? Chen Lizeng. Ledig Xiao. At mayroon pang. At sa mga kababayan sa Kaoshantun. Ako. Hindi tao si Wang Laokaw. Nang araw, nakikipag-agawan pa ako sa inyo. Sa gabi. Kung hindi dahil sa inyo. Ang Wang Jiatun ay tiyak na magkakaroon ng ilang buhay na mawawala. Lubos mong pasasalamat at kabutihan. Aking pamilya, Wang Jiatun, ay nagpasalamat. Hindi na tayo mag-aagawan pa sa kagubatan na ito. Lahat sa inyo ito. Kami ay aalis na. Wang Lizeng, huwag mong sabihin yan. Ang buhay ay napakahalaga. Sino pa man ang gagawin, sasagipin nila ito. Mag-alala ka. Hindi magbabago ang napag-usapan natin noon. Pero sobrang delikado nitong kagubatan na ito. Huwag na nating hayaang may tao pang pumasok. Ipapadala ko si Datu bukas kasama ang ilang tao para mag-imbestiga ng daan. Kung gaano karami ang maaring mahanap, yun ang kukunin. Unahin ang kaligtasan. Ayan, Gil. Xiao. Ayan, Gil. Xiao, ikaw. Talaga. Ako'y kumakatawan sa Wang Jiatun. Salamat sa iyo. Ay, Yangi. Xiao, ang ganda. Ang Kaoshantun ay mapalad na may ikaw. Sa ganitong paraan, lahat ay makakapag-ani ng iris ng maayos. Hindi na kailangang mag-alala sa pag-aagawan. Hanggang kailan ba ang pila na ito? Ang boses ng anak ko ay parang nag-aapoy na. Ay, tingnan mo, ang tubig sa balon ay araw-araw na bumababa. Kung ganito ang mangyayari, baka maubos na ito. Lahat magbigay daan. Matanda na ang nanay ko. Hindi na makapaghintay. Sige, unahin ko na. Ek! Matagal na rin akong naghintay. May 3 bata pa sa bahay na naghihintay. Mahalaga ang anak mo. Pero hindi mahalaga ang nanay ko. At saka, nandito lang ang balon sa likod ng bahay ko. Anong masama sa pagdagdag ko? Umayos ka. Wang Qihua, huwag kang masyadong lumabis. Ay naku. Anong ginagawa mo? Ang bago kong damit. Bodong walang mata. Wang Qihua, huwag ka namang sobra. Dahil malapit ka lang, ginagawang parang sarili mong pag-aari. Ang tubig ay para sa lahat. Bakit ka pwedeng pumasok sa pila kahit kailan? Gusto mong makipagbakbakan, sige, gawin mo. Anong nangyari? Wang Qihua, huwag ka namang sobra. Dahil malapit ka lang, akala mo ay pwedeng mag-utos-utos. Ang tubig na ito ay para sa lahat. Bakit ka magpapasok ng pila kung gusto mong pumasok? Gusto mong ubusin lahat, sige lang. Anong nangyari? Oy, dakilang tao ng pagkakataon. Bakit naman nandito ka na naman para tumulong sa ibang tao?
Huwag kalimutan kung ano ang apelyido mo. Xiaoan, sabihin mo nga. Nandito lang ang balon sa likod ng bahay ko. Malapit lang ako. Dapat bang magkaroon ako ng ganitong kaginhawahan? Hindi ba't gusto mo akong ipagsama sa kanila? Maghintay hanggang madilim. Kung magdadala ka ng tubig, syempre dapat mong alagaan. Pero maliit pa ang anak ni Chasun. Hindi na rin makapaghintay. Ang tubig na ito ay buhay ng buong nayon. Hindi ito pag-aari ng isang pamilya lamang. Kung patuloy na ganyan ang pagkuha, walang tubig na makukuha, at ang mga tao ay magkakawatak-watak. Say! Anong ingay ito? Hindi pa ba sapat ang gulo? Li Zeng, dumating ka sa tamang oras. Pakiusapan mo kami. Sinasadya ng biyuda na ibuhos ang timba sa akin. Nadumihan ang aking damit. Hindi lang siya, ang pamilyang Xiao, hindi tumulong sa akin, kundi tinutulungan pa akong siraan. Sinasabi mo bang siya ay may masamang ugali? Siyang unang sumingit at nagtulak sa iba. Bakit kayo nagtatalo? Makakakuha ba tayo ng solusyon sa pagtatalo? Ang mahalaga ngayon ay makahanap ng paraan para makatipid ng tubig. Paano natin mapapabilis ang pagdating ng tubig? May ideya ako. Ngunit kailangan pa ng kaunting oras. Ngayon ay magtayo tayo ng pila ayon sa pamilya at bilang ng tao, para magtulungan sa pagkuha ng tubig. Tinitiyak na makakuha ng tubig ang bawat pamilya. Sige, ako na ang mag-aayos. Ayos na. Huwag munang mag-ingay lahat. Kumuha tayo ng tubig ayon sa pagkakasunod-sunod. Nanay, ang mga guhit ng tornilyo ay sobrang hirap talagang ukitin. Laging dumudulas ang pang-ukit. At saka, sobrang nipis ng aksla ng gulong ng sinulid. Natatakot akong kapag ikinabit ko ang tubo ng kawayan. Baka mabali agad sa isang ugoy. At saka, tungkol sa lugar na paglalagyan ng tubo ng kawayan. Paano ko ito gagawing selyado para hindi tumagas ang tubig? Sistema. Sukatin ang lakas ng bahagi na ito at ang mga alternatibo. Tapos na ang pagsusuri. Lumang kahoy na silindro ng gilingan gawa sa poplar. Mababang lakas ng istruktura. Inaasahang hindi kakayanin ang bigat ng spiral pump habang nagtatrabaho. Inirekomendang alternatibo mula sa mall. Cast iron bearing set, basic model. Matibay at matagal magamit, presyo ay 75 yuan. Dalawang dragon. Huwag magmadali. Tungkol sa axle. May paraan ang nanay. May itinabi ang nanay na ilang matitibay na bakal na bagay. Maghintay ka. Tingnan mo ito. Kung maaari itong gamitin bilang axle. Ito, mas matibay ito kumpara sa kahoy mo. Ito, gawa ito sa bakal. Nanay, saan mo nakuha ang kayamanan na ito? Sobrang akma nito. May ganito palang bagay. Hindi na problema ang axis. Sisiguraduhin kong matibay ito. Inay, pinilipit ko na. CJ, subukan mong i-shake. Ay, lumabas na, talagang lumabas na. Grabe, talaga nitong bagay na ito kaya nitong ay ikot ang tubig. Banal, totoong banal. Si Erlong ay isang mahusay na bata. May magandang kinabukasan. Sixionyang, talagang naging epektibo ang paraan mo. Naging epektibo, nanay. Talagang naging epektibo ang pinuno. Ngunit ang mga tahi ng balde ay medyo hindi maayos. Madaling tumagas ang tubig. Kailangan pa ng malaking lakas. Kung wala ang mga problemang ito, mas mabuti sana. Mahalaga na makakuha ng tubig. Erlong, napakalaki ng nagawa mo. Ang natitira ay unti-unti nating itatama. Dahil dito, sa susunod, makakatipid tayo ng malaking lakas sa pagkuha ng tubig. Magandang gabi. Aking magandang kapatid. Nangyari na. May malaking problema. Anak, ano na namang ginagawa mo? Kapatid. Magandang kapatid. May malaking problema na. Nanay natin. Nanay natin ay nahulog sa sakit. Nasa estado ng koma. Tinawag na ang doktor pero sabi nila, mukhang hindi na siya makakaligtas. Sa bibig ni nanay, palaging binabanggit ang pangalan mo.
Sabi niya, gusto lang niyang makita ka sa huli. Ito ay mula sa kalapit na nayon. Ang ating tiyahin ay dumating para magbigay ng balita. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Pamangkin ni Xiaoan. Ang iyong ina ay mukhang hindi na magtatagal. Bumalik ka na at tingnan mo siya. Baka huli na ang lahat. Baka hindi mo na siya makita muli. Pamangkin ni Xiaoan. Mukhang hindi na siya magtatagal. Bumalik ka na at tingnan mo. Baka huli na. Baka hindi na kita makita muli. Naaalala ko. Walang ganitong tiyahin ang orihinal na may-ari. Mukhang hindi pa rin sumusuko ang pamilya ng orihinal na may-ari. Niloko nila akong bumalik sa bahay ng mga Xiao. Inay ay malubha na ang sakit. Talagang hindi maganda yan. Hindi rin ako makakaalis dito. Sige, ganito na lang. Asawa ko. Dalhin mo sa akin ang 10 layang na pilak. Hanapan mo ang pinakamagaling na doktor para sa nanay ko. 10 layang. 10 layang, hindi sapat yan. Ek. Mahalaga ang pilak. Ngunit ang gusto ng nanay natin ay makita ka. Hindi mo maaring hayaang umalis ang nanay natin na may panghihinayang. Sumama ka na lang sa akin at tingnan natin. Tingnan lang at babalik ka na. Ay naku, uuwi na kayo. Ayusin ko lang ang mga bagay ko, babalik ako. Totoo ba yan, ate? Sige, uwi kami at hihintayin ka. Nanay. Siyempre, niloloko ka nila. Kung totoo man, malapit nang mamatay ang lola. Wang Qihua. May isip pa siyang mag-arte para sa pera. Nagsimula na siyang umiyak at magreklamo. Alam ko namang ito ay isang bitag. Nakita lang niya na maayos na ang buhay ko. Kaya siya'y nagkaroon ng pagnanasa. Naghahanap ng paraan para ako'y ibalik. Para lang sa kayamanan ng pamilya natin. Kaya mas lalo kang hindi dapat pumunta roon. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip nila? Punta. Siyempre, kailangan nating pumunta. Pero hindi ngayon. At hindi ako nag-iisa. Hindi ba't gusto nilang mag-arte? Kaya't samahan natin silang magdaos ng isang malaking palabas. Si Wang Qihua ay isang mapanlikha at mapanghamak na tao. Sobrang sakim. Tama ang pag-aalala ng nanay mo. Maaaring dahilan lang ang pagpunta sa doktor. Sabihin mo sa nanay mo, pagkatapos ng 3 araw, ako at si Tiu Chen-san. Tiu Chen-wu. Sasamahan siya sa pagpunta sa Xiaojiao. Hindi dapat pinapabayaan ang mga tao sa bundok natin. Si Liang Zhan na bata ay nag-alay ng buhay para sa bayan. Tungkol sa pensyon. Alam na namin ang kaunti. Ngayon, naglakas loob pa silang kumilos ng ganyan. Kapag namatay na kaming mga matatanda, huwag mag-alala ang nanay mo. Nandito kami. Dapat makuha ang hustisya. Salamat, punong barangay Xi. Salamat, Lolo Xi. Ay nako, ang aking mahal na kapatid. Sa wakas dumating ka na. Kung hindi ka pa dumating, si nanay siya ay. Ay, magandang gabi. Anak ko. Miss na kita. Natatakot akong hindi ko na kaya. Ina. Ngayon. Ang punong barangay ng Kaosyan at ilang mga tiyuhin. Nalaman nilang malubha ang sakit ninyo. Kaya iniwan nila ang kanilang gawain sa bukid para dalawin kayo. Dapat tandaan ng pamilya Xiao ang utang na loob na ito. Mahalaga ang kalusugan ng nakatatandang kapatid ng pamilya Xiao. Sabi ni Qihua, malubha ang iyong sakit. Nakausap mo na ba ang doktor? Magkano ang ginastos sa gamot? Nasa iyo ba ang reseta? Kaming mga matatanda ay may kaunting kaalaman sa mga bagay-bagay. Kung may mga kahirapan, makakatulong din kami ng kaunti. Sige na, sige na. Si Ilchi. Limula sa katabing na yon, bayad sa konsultasyon. Nagmaneho ng 200 pilak ang bayad sa konsultasyon. Nasa loob ang gamot at reseta. Inay, ito ay sakit sa isip niya. Naiisip ko lang ang anak na babae. Ayos lang kapag nandyan na si Xiaoan. Talaga, sakto lang. Kahapon, pumunta ako sa kalapit na nayon para magpalit ng asin. Saktong nakatagpo ko si Lilang. Gusto mo bang ipatawag ko siya?
Dito na lang tayo mag-usap. Gusto mo bang papuntahin ko siya dito? Magharap tayo at mag-usap ng harapan. Xiao, ano bang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang niloloko kita? Hindi mo dapat sabihin yan. 2 layang ng pilak yon. Paano kung ang nahanap ay isang huwad na manggagamot? Ano na ang gagawin natin? Nanay, talagang may sakit ka. O may ibang gustong samantalahin ang iyong karamdaman. Pipilitin mo akong bumalik sa bahay ng nanay. Magsasagawa ng isa pang pagsipsip sa dugo ng pamilya Liang. Tulad ng ginawa nila sa aking asawa noon. Ang benepisyo na nakuha mula sa buhay na kapalit. Xiaoxiawan, nagsasalita ka ng kalokohan. Naglalagay ka ng dumi sa pangalan ng nanay. Papatayin kita, hindi marunong gumalang na anak. Subukan mong galawin ang nanay ko. Ang pensyon ng tatay ko. Kayo ba ang kumuha nito? Alam ng buong baryo. Ngayon sa harap ng mga pinuno at tiyuhin. Kung magtataas ka ng kamay, bubuwagin ko ang pamilyang Xiao mo. Xiao Dashu, may batas pa ba sa mga mata mo? May respeto ka pa ba sa mga nakatatanda sa atin? Kung muli kang mangahas, dadalhin kita sa hukuman. Ihaharap kita sa kasong pagsuway at kawalang galang. At sa pagnanakaw ng benepisyo ng mga pamilya ng sundalo. Naririnig ng mga kababayan natin ito. Dinala ko si Li Zeng at si Uncle Gong dito ngayon. Hindi para makipag-away, kundi para humingi ng paliwanag. Namatay ang asawa ko sa digmaan 3 taon na ang nakalipas. Nagbigay ang gobyerno ng 10 layang na pilak at 2 piraso ng tela. Nandito ang mga katibayan. Nakasulat dito ng malinaw. Lahat ng ito ay hiniram ninyo. Ngayon ay bumalik lamang ng 8 tael na pilak. Ang manipis na tela ay naging magaspang na tela. Nagsasalita ka ng kalokohan. Iyan ay kusa mong tinulungan ang pamilya mo. Noong mga taon ng taggutom. Hindi ko na kayang pakainin ang 3 anak ko. Kusa kong ibinigay ang perang pangbuhay sa inyo. Xiao Dashu. Nangakong ka sa altar ng iyong mga ninuno. Hindi mo ba dinala yung 10 layang na pilak? Bilang pusta. At naubos mo lahat. Wang Qihua, hawakan mo ang iyong konsensya. Yung 2 piraso ng tela. Nabihisan mo ba ang anak mo gamit nyon? Ay, ang sama ng gawa. Nalilito ang asawa ko. Ako ang pabor sa anak kong lalaki. Nakalungkot sa babae. Huwag mong sisihin ang ina. Hindi ka kasalanan ng ina. Yung pera. Nawala lahat dahil sa kapatid mong lalaki. Pasensya na, anak. Yung pera ay naubos lahat ng kapatid mo. Inamin na ni Ate Xiao. Laro na ang bagay na ito. Si Xiao Dashu at si Wang Qihua ay umagaw ng benepisyo ng mga sundalo. Ito ay hindi makatarungan. Inirereklamo ang nakababatang kapatid. Nagpapanggap na may sakit ang ina. Para sa hindi pagiging mapagmahal sa magulang. Ganito ang mga gawain. Hindi matanggap ng langit at lupa. Ngayon, ako si Chen Lizeng. Sa pangalang ko Shintieb Lizeng. Pakiusap mga kababayan ng Xiao Jiao maging saksi. Na ikaw ay agad na magbabalik ng salapi. Kung kulang ang pera, magsulat ng kasulatan. Upang bayaran ang utang gamit ang lupa at bahay. Simula ngayon, si Xiao Xiaowan at si Xiao Dashu ng Xiao Jiao ay magkakaroon ng pighati at hiwalayan. Wala nang ugnayan. Ate Xiao, kilalang kilala mo ba? Kilalanin mo. Tanggapin ang parusa. Tigilan na, tigilan na. Wala nang mukha ang misis ko. Hindi pwedeng putulin. Wala na tayong pera. Huwag nang magsalita. Sobra na ang kahihiyan. Tatay Li. Ako, handa na akong parusahan. Maraming salamat sa suporta ng Tatay Li at mga tiyuhin. At pati na rin sa mga kababayan. Mula ngayon, ako si Xiao Xiaoan at ang pamilya Liang. Kasama ang kauswagan Ti sa lahat ng laban. 2 dragon. Inasikaso ng ina ang lahat ng iris at matsutake at pinatuyo. At nilagyan ng selyo. Mas mahalaga ito kaysa sa mga naunang inani, na mas mababa ang halaga. Pumunta ka muna sa pinakamalaking fruit restaurant sa bayan. Hanapin nila ang kanilang amo. Sabihin mo sa kanila na ito ay espiritu mula sa malalayong kabundukan. Isang uri ng alay.
Kung magbaba sila ng presyo o hindi nila alam ang halaga nito, doon ka na lang sa lungsod ng gobyerno pumunta. Ito ang listahan ng presyo. Ihanda mo na. Kaligtasan ang pangunahing. Kapag may mga bagay, makipag-usap ka sa kuya mo. Nay, huwag kayong mag-alala. Tiyak na hindi namin kayo bibigin. Ibebenta namin ang ginto. Sa magandang presyo. Ingat sa daan. Maaga kayong umalis at maaga ring bumalik. Nasa likod ng bundok, naghihintay kami ng magandang balita mula sa inyo. Tara na. Dahan-dahan. Ingat sa daan. Maagang umalis, maagang bumalik. Mag-ingat sa biyahe. Nandito na sila, nandito na sila. Nandito na sila. Bumalik na sila, bumalik na sila. Mga kababayan sa bayan. Naging malaking tagumpay. Ang may-ari ng Xianshui Building sa Dafu City ay marunong. Lahat ng iris at matsutake ay naibenta na. Ang matsutake ay 25 liang ang pilak bawat kilo. Ang iris ay naibenta ng kabuang 1800 liang. Nandito ang pera. Wow! Nandito ang pera. Wow! Tao ng Tianyu, nakatayo sa bundok. Tao ng Tianyu, nakatayo sa bundok ah. Ayan, Gyu. Xiao, ikaw ang malaking tagapagligtas ng ating nayon. Malaking bituin ng swerte. Senyorita Xiao. Mula ngayon, ang buhay ko, si Zhao Liu, ay iyon na. Kung saan mo ako utusan, doon ako pupunta. Ang perang ito ay nakuha mula sa pagpapalit ng matsutake. At higit pa, ito ay pinagsama-samang pinaghirapan at piprotektahan ng lahat ng tao sa Kaohsian Village. Pinagpaguran sa pag-aani. Kaya ito ay para sa buong nayon. Ayos. May pera na ito. Sa hinaharap, ang pagkakataon na gamitin ang sistema. Sa tingin ko, hindi na masyadong malaki. Isipin na lang na nakalabas na ako sa bagong nayon. Gaano karaming lupa ang mabibili ng nakuha kong pera? Anong klaseng bahay ang maitatayo? Ako. Una, mag-aasawa ako. Hahaha. Nakatuklas ang sistema ng hindi pangkaraniwang emosyon. Selos at kasakiman. Kaugnay na salita, paghahati ng pera. Malaking puno, maraming hangin. 1,800 tael. Ito ay daan ng kabuhayan at ugat ng kapahamakan. Hindi nasisiyahan ang puso ng tao. Mahirap itago ang sikreto. Ayos na. Makakabuhay na ang buong baryo natin. Makikinig na ako bukas sa'yo. Bibili tayo ng butil at magtatanim. Gagawa ng irigasyon at magtatayo ng paaralan. Kailangan din mag-iwan ng malaking pondo bilang puhunan. Ang Yamashita Valley ay may patuloy na daloy ng maliit na tubig. Pwede nating subukan. Maglipat ng mga mycelium sa isang lugar na maililim. O maghanap ng mga kabundukan na nagbubukas ng daan patungo sa ating bayan. Inay, tunay kang tagapagligtas ng ating baryo. Si Lady Xiao, ako po. Sa daan pa uwi. Nakita ko ang batang pangalawa ni Wang sa dulo ng baryo. Nagtatago ng palihim. Parang umalis patungo sa direksyon ng Xiao Jiao. Nakita ko rin siya. At si Lila Easy na walang ginagawa mula sa Li pamilya. Mga mata, palaging nakatingin sa ating bodega ng pilak. Talagang dumating na nga. Si Dahuhu. Mula sa gabing ito. Ikaw ang magbabantay sa simbahan at sa bodega. Erlong. Ilagay mo ang bagong gawa mong bitag sa ilang mahahalagang lugar. Huwag makasakit ng tao. Zhao Shai. Ikaw naman, magmasid ka kay Wang Lao at Lila Easy. CJ. Magandang gabi, tama ang alalahanin mo. Katatapos ko lang makinig sa ilang matandang kasama. Sabi nila sa baryo. Lahat ng sinasabi nila, para bang kulang ang kanilang hati. Nagsiselos na hindi sila napili para mangolekta ng matsutake. Hindi pa nahahati ang pera. Pero mas naging masigla ang kanilang isipan. Punong barangay. Bukas po, sana ay maipatawag ninyo ang buong barangay. Ipahayag ang plano sa pamamahagi. Isa ay para sa pang-araw-araw na gastusin. Ang isa pa,
ay para sa mga kontribusyon ng mga kabarangay. Ang natira ay para sa pampublik na ari-arian ng barangay. Nakasulat sa papel, may perma at thumb mark. Kung may nakaramdam na hindi patas, sabihin niyo ng diretsyo. Kung may masamang balak pa kayo, huwag na kayong magtaka kung walang awa ang mga patakaran ng ngayon. Talagang alam niyo kung saan yung lugar na may gintong kabute. Huwag niyo akong lokohin. Hindi ako nagkakamali. Yung basket na binuhat ni Zhaoxi at ng iba noong araw. Yung amoy na lumalabas ay galing sa nandyan lang sa harap, sa lambak na may masamang hangin. Pumasok ka at kumuha ng isa. Sapat na yan para sa ating maginhawang buhay ng kalahating buhay. Bilisan mo habang sila ay nagbibilang ng pera sa nayon. Tara na, tara na. Ayos, talagang may mga trader dito. Huwag mo silang palampasin. Tama, tama. Si Li Lazy. Sabi niya may tao sa Wang Jiatun na nag-aalok ng mataas na presyo para sa impormasyon. Naging magulo tayo sa isang iglap. Nasaan si Li Lazy? Nandito siya. Ay. Maging tapat ka. Gusto ng taong ito na tumakas sa gulo. Nahuli ko siya. Nakita ko ito sa kanya. Napakakuripot naman. Kakakilala lang natin sa taong ito. Ngayon, sinusubukan na niyang saktan tayo. Talagang isang walang utang na loob na asong ligaw. Matagal ko nang inaasahan na may tao sa loob. Pero hindi ko inasahan na makikipagsabuatan sa labas ng ganito kabilis. At mga kakilala pa. Mukhang kailangan ko nang mag-isip ng paraan agad. Kapatid na lalaki. Tiyak na tiyak. Yung mga tao sa Kang Shantun. Swerte talaga ako ngayon. Hindi lang nahanap ang iris. Kundi may presyo pa na parang ginto. Matsutaki pa. Balak kong utusan ang mga tao sa kanilang baryo. Para makuha ang lokasyon. Pero hindi ko inaasahan na sobrang talino ni Widok Xiao. Hindi lang siya naaresto. Nasa kamay din nila ang sulat. Ngayon talagang nagkaatsaya na sila. Magkaatsaya. Kung magkaatsaya man, walang magagawa. Anong ikakatakot? Isang grupo lang ng mga taong maswerte, mga amoy lupa. Machutek. Yung bagay na yon tumutubo sa bundok. Kaya nilang kunin. Kaya rin nating kunin. Kahit na hindi natin alam eksakto kung nasaan. Kung kailangan talaga, pwedeng kunin lahat ng lupa sa likod ng Kang Shantun. Maghahanap lang tayo ng kaunting oras. Walang masyadong problema. Pero yung balo na si Xiao, kakaiba talaga siya. Muli, marunong siyang mag-ayos ng water wheel. At marunong din siyang mang-anak. Yung mga tao niya, sobrang brutal. Nakakatakot. Kahit gaano pa katakot, hindi ito kasing takot ng gobyerno. Hindi ito kasing takot ng mga armas. Tama ba? Ginoong Liu. Kahit gaano kasama, mas masama pa ba kaysa sa gobyerno? Mas masama pa ba kaysa sa mga espada at baril? Tama ba? Ginoong Liu. Ginoong Liu, ito ay isang magandang palatandaan mula sa langit. Dapat itong mapunta sa gobyerno, o kaya ipamahalaan ng mga taong may kabutihang loob sa bayan. Upang madagdagan ang pondo ng munisipyo, nakikinabang ang buong bayan. Sang-ayon ka ba dito? Si Wang Yuanwei ay nagmamalasakit sa mga tao. May mataas na prinsipyo at integridad. Ang ating mahal na county magistrate ay talagang may malasakit sa damdamin ng mga tao. Sa mga usaping may kinalaman sa kabuhayan ng mga tao. Tiyak na ito ay kanyang aayusin ng makatarungan. Ngunit tungkol sa mga dokumento ng pagmamay-ari ng kagubatan. Parang matagal na rin. Hindi pa rin malinaw. Tama, tama nga. Ay naku, sana po si Liu Xie. Magsabi ng magaganda tungkol sa harap ng County Lord. Para maayos na ang usapin tungkol sa likod bundok. Huwag hayaang sirain ng mga walang alam na mangingisda, ang mga swerte at kababalaghan. Para hindi rin sila mapahamak dahil sa yaman nila.
Hindi maganda kung basta-basta silang mapapasama sa gulo. Tama ba? Mga kababayan, pinangunahan tayo ni Ginang Siao para kumita ang ating ngayon. Simula ngayon, magpapamahagi na tayo ng pera. Ayos. Halika, 5 kang, 20 layang ng pilak para sa iyo. Si Zhang Yuliang ay may 20 layang na pilak. Ang manugang mula sa Zhao ay may 30 layang na pilak. Salamat sa biyaya ni Xiao Niangzi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakahawak ako ng ganitong karaming pilak sa buhay ko. Balik tayo. Sabihin mo sa aso kong si Gawa na maganda ang magiging asawa niya. Ang manugang mula sa Wang ay may 20 layang na pilak. Ang manugang mula sa Li ay may 20 layang na pilak. Utang. Mga kapatid, magpakatatag kayo. Itago niyo ito ng maayos. Walang langaw na dapat makapasok dito. Ang mga kayamanan sa butil na ito ay buhay ng buong nayon natin. Yung mga tao sa likod ng liseng sa tuntun. Talagang nakakuha na ng pera. Puting-puti talaga. Puno ang palayan. Lalo na yung asawa ng Zhao. Ang lakas ng boses niya, para bang gustong marinig ng buong mundo, na nakakuha siya ng pera. Naharangan ang kabuting Matsutake. May mga puno at mga poste. At may malalaking pulang letra. Si Liang Jialao mismo ang nagbabantay. Paulit-ulit na sinasabi na ito ay mahalaga. Tingnan mo ang sitwasyon. Mukhang kahit daga ay hindi makakapasok dito. Kung hindi tayo kikilos. Kapag dumating na ang dokumento mula sa county, baka hindi na tayo makainom ng kahit isang mainit na tasa. Nga. Ay naku. May mga plano na sina Ginoong Yuan Wai at Ginoong Liu. Pinaaalalahanan kayong huwag mag-alala. Hindi pwedeng madaliin ang mga bagay sa gobyerno. Nagmamadali kami, hindi na kami makapaghintay. Hintayin ang opisyal na dokumento. Yung mga tao sa kawangis ng bundok, matagal nang naubos ang mga Matsutake sa lambak na ibenta na lahat. Naipamahagi na ang mga pilak. Sa oras na iyon, kahit na ang bundok ay napunta sa gobyerno, napunta sa mayamang tao. Ano namang silbi nito? Nalamig na ang bulaklak ng sitaw. Sa oras na iyon, kahit na mapasakamay ng gobyerno ang bundok, mapasakamay ng may-ari, anong silbi pa niyan? Lahat ng gulay ay malamig na. Putang ina, ang yaman ay delikado. Kailangan pa ni may-ari ng dokumento. Hindi na tayo maghihintay. Sa gabing ito. Samantalahin natin habang kakabigay lang nila ng pera. Nasa sobrang saya sila. Pasukin natin. Kunin natin ang makakaya natin. Kilala ko ang lupain sa lambak na iyon. May maliit na daan para sa mga namimitas ng gamot. Siguradong hindi nila ito nasarado. Ay naku, mukhang hindi ito tama. Kung sisihin man ako ng Ginoo. Sisihin. Sasagutin ko ang nangyari. Kinuha ang Matsutake at ibinenta ang pera. Baka magreklamo pa ang Ginoo na masyadong marami ang pera. Kayo, tawagin niyo pa ako ng 10 matatapang at may mga kamay na madudumi. Dalhin ang sako ng tela, magdala ng maikling espada at baton. Magtipon sa ilalim ng malaking punong kahoy sa likod ng nayon sa 3 gabi. Tandaan, dapat mabilis ang galaw. Kapag nakuha na, tumakbo na. Ito na yun. Nakapag-ayos na kayo lahat. Sa susunod, diretso lang kayo sa pagtakas. Dumaan sa mga patibong na itinayo nila. Pumili ng malalaki at magaganda. Punuin ang mga sako at umalis. Kung sino man ang mabagal o makagising ng tao, huwag magalit kung hindi ako magalang.
Mabilis, magkalat kayo. Kumilos na. Ang aking paa. Wang Laoko. Talaga, ikaw itong walang utang na loob na matandang aso. Kakabawi ko lang sa buhay ng mga tao sa Wangjiatun. Ngayon, ninanakaw mo na ang buhay ng mga tao sa Kaohsiantun. Huliin mo siya. Nahuli si Wang Laoko na may kasalanan. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Hindi, hindi. Nagtayo kayo ng bitag para manakit. Mag-ulat ako sa mga otoridad. Magreklamo. Sige, tamang-tama, hayaan mong hatulan ng county magistrate. Nahuli namin ang isang grupo ng mga magnanakaw sa bundok. May mga saksi at ebidensya. At ikaw ang utak ng lahat ng ito. Nandito lahat. Sabihin mo, naniniwala ba ang mga opisyal sa iyo, itong magnanakaw na nag-aakusa? O sinasabi mo, na maniniwala sila sa amin, mga biktima na nagpoprotekta sa aming ari-arian. Talagang umabot na sa mga opisyal, nahuli na ang mga tao at ang mga ebidensya. Dagdag pa ang magandang reputasyon ng aming tahanan ngayon. Walang magandang mangyayari sa Wangjiatun. Hindi rin kayang protektahan ako ni Ginoong Liu. Gubat ng Matsutake. Ito ang ugat na ibinigay ng Diyos para sa buhay ng kausapin. Sino mang mangahas na mag-isip ng masama, ito ang magiging kapalaran. Dahil sa nagligtas ako sa inyo. Maari kong bigyan ng pagkakataon ang Wangjiatun. Ngunit si Ginoong Wang at ang mga pinuno nito. Bawat isa ay putulin ang isang binti, kung may susunod pang pagkakataon. Hindi na ito tungkol sa isang binti lamang. Kumilos si Zhao Shai. Huwag. Ibalik ang mensahe. Sabihin kay Wang Bapi. At ang lahat ng tao sa Wangjiatun. Huwag makialam sa ibang tao. Kung muli kayong manghihimasok, kami sa Kaohsiantun ay handang makipaglaban hanggang sa dulo. Bilisan mo. Mga kababayan, matanda na ako. Hindi na ako makabuhat ng mabigat. Gusto kong ipasa ang tamang posisyon dito. Matanda na ako. Hindi na maganda ang aking katawan. Gusto kong ipasa ang tamang posisyon dito. Sa pamamagitan ng boto ng lahat. Si Xiao Xiaoan ang Mrs. ni Xiao. Ang pinakaangkop na kandidato. Sige, piliin natin si Mrs. Xiao. Ang selyo na ito ay nasa aking kamay sa loob ng 20 taon. Ngayon ibinibigay ko ito sa iyo, kampante ako. Ang kausap ng bundok ay ibinibigay ko sa iyo. Siguradong magiging mas maganda pa. Maraming salamat sa tiwala ng lahat. Ako si Xiao Xiaoan. Narito ako upang tiyakin sa lahat ng 3 bagay. Una, ayusin ang daan papuntang bayan. Para madali nating maipadala ang mga paninda sa palengke at mga produkto mula sa bundok. Pagtayo pa tayo ng malaking imbakan. Ilalagay natin dito ang mga butil at mga produkto mula sa bundok. Para hindi masira sa amihan. Pangatlo, ipagpatuloy natin ang paaralan. Para makapag-aral ang mga batang mula sa ating baryo. Balang araw, makakakuha tayo ng mga magagaling na mag-aaral at mag-aaral na magaling. Sinasaluduhan namin ang iyong desisyon, Ginoong Xiao. Sundin mo ang gusto mo. Machutek Valley at Iris Forest. Mula ngayon, pamamahalaan ito ng kooperatiba. Hindi ito para sa pamilya ko lang. Kung gusto mong sumali, magparehistro ka kay Chalyu. 3 alituntunin lang. Huwag sirain ang mga puno, huwag mangolekta ng mga batang kabute. Ang kita ay hahatiin ayon sa dami. Kung may opinyon kayo, sabihin nyo na ngayon. Huwag na kayong magbulungan sa likod. Ako ay sasali. Sali na at magparehistro. Mga kababayan, pinatawag ko kayong lahat ngayon para pag-usapan ang tungkol sa kooperatiba. Sa Machu Forest sa likod na bundok at sa Iris Forest. Mula ngayon, ito ay pamamahalaan ng kooperatiba. Hindi na ito pag-aari ng pamilya Xiao. Sasali ako. Ano man ang sabihin ni Xiao Niangzi, susundin ko. Sasali rin ako. Ngayon, idinadeklara ko na ang kooperatiba ng mga produkto mula sa bundok ay opisyal na itinatag. Maligayang pagdating sa lahat. CJ. Ginoong Xiao.
Ako ito. Muling nakabalik na naman ako.